for this special episode of Maria Clara Sangria. Samahan niyo kami sa paglalakbay sa biyahe ng buhay kung saan tayo ay magbabahagi ng kwento, aral at inspirasyon. Nandito kami ngayon sa Hotel 101 at sabay-sabay nating salubungin ang Queen of Paris Overload na magbabahagi ng kanyang biyahe ng buhay, Diwata. My name is Dio Balbuena, aka Diwata, na from Samar. At ngayon po, may-ari na po ako ng Diwata Paris Overload na talaga namang pinupuntahan ng mga maraming tao. Ayan, si Diwata kasi lumaki talaga ako from Samar. Pero siyempre kami mga probinsyano, dahil mahirap na naman kasi talaga yung buhay naman sa probinsya. Kasi ang source of income namin doon is magsasaka kami, nagtatanim ng palay, nag-aani, nag-aabaka. So nag-decide din talaga ako, siguro mga bata pa ako noon, yung mga 16 years old, para pumunta din sa Manila kasi nangangarap din akong pumuti at gumanda. Kasi feeling ko dati talaga, yung mga galing ng Manila, pag galing sa amin sa probinsya, pupunta ng Manila, na madali ang trabaho dito, saka madali magkapira. Hanggang sa sinama ako ng kapatid ko, bali, 4 kami, nagpunta dito ng sabay-sabay. Ang source of income talaga namin doon, di ba, palay, magtanim ng palay, magkupras, mag-apaka. Imagine mo, ang taas-taas ng niyog. Akyatin ko yan para makakuha lang ako ng mga 10 piraso, 5 piraso, depende doon sa bunga kung ilan. Tapos kukuprasin namin yan, babalatan pa yan, tapos lalagyan pa ng apo yan para maano. Ay di ba kababae kong tao, tapos akyat ako ng mga bundok-bundok, ay panglalaki yun. Kaya sabi ko talaga, mas pinili ko talaga na mag-stay ng Manila at maraming opportunity, mabilis ang pera. Depende lang din yan sa diskarte mo, lalong-lalo na nung natutunan ko na paano mabuhay sa Manila na mag-isa. Ako po ay under ng elementary graduate lang. Grade 2 lang po ang natapos ko. Lahat kami magkakapatid, walang nakatapos. Grade 6, grade 4, grade 5. Ako naman grade 2. So ganun lang kami. 4 lang kasi kami, ako yung pinakabunso. Ang una kong pinasukan ng trabaho dati ay nagtitinda kami ng prutas. Tapos, siyempre, parang may mga kompetensya din kasi magpuprutas. Saka parang hindi rin naging maganda yung naging ano namin doon samahan. Kasi dati, galing pa ako ng probinsya. Bawal pala yung nandun na sa kabila. Kasi parang kami ng tinda, yung tatawagin mo, parang nagalit sa akin yung mga katabi kasi yung mga customer nila tatawag ko na kukuha namin. So parang nagkaroon sa ako ng mga treat-treat doon na ginawa mo ito ganyan, natakot ako, so umalis ako. So pumunta ako sa pinsan ko. Tapos yung pinsan ko naman ulit, pinasok ako ng trabaho naman boy sa isang bahay na malaki. So nagtagal din ako doon siguro mga 1 year. Tapos umalis na naman kami. Nag-construction din ako ng how many years? 5 years yata. Kasi meron akong friend na sabi niya, bakit hindi mo subukan magtrabaho ng construction? Kaya mo naman yan kasi alam ko malakas ka naman. So nag-try ako for 5 years. Kaya lang, nag-pandemic before, di ba? Nag-pandemic before. Lahat ng trabaho namin, pinatigil dahil nga sa pandemic. Mayroon akong pera na nagnegosyo ngayon ako, nagtinda ako ng, hindi pa dati Paris eh. Mga sigarilyo, soft drinks, mga kanton, kapi-kapi. Doon ako nagsimula. Kasi ang trabaho ko dati sa tulay ako, nangangalakal ako noon eh. Nanguha kami ng mga plastic, yung mga pagkain namin, nanguha kami yung pagpag. Niluluto namin yung recycle namin. Ganun kahirap. Masaya doon, pero mahirap. Wala namang masama sa ginagawa ko. Basura naman itong dinadampot ko eh. Diba? Anong masama dito? Kinukuha ko to para mabuhay ako kasi bawal daw. Naranasan ko yan. Ganun yung mga ayaw ko ng balikan ng mga sitwasyon, ng mga pangyayari. Masakit yung para sa akin kasi nagsusurvive ka na nga sa sarili mo. Pagbabawalan ka pa, lalaiting ka pa. Diba? Lahat pa ng diskriminasyon nasa sayo. Nang intention mo lang naman is mabuhay ka, mag-survive sa sarili mo. Yung knowledge ko sa pagpaparis, kasi wala naman talaga ako alam dyan, nanggaling doon sa friend ko, kaya nagpapasalamat ako doon sa friend ko kung nasaan ka man ngayon. Hanggang ngayon, kinarir ko na siya, naging Diwata Paris na siya. So doon po nag-start yung aking business journey. Kasi dati nung nasa tulay ako, hindi alam ng mga magulang ko, ng mga kamag-anak ko kung ano na nangyari. Kasi hindi ako nag-update sa kanila eh, kasi diba, sabi ko nga, mahirap na yung sitwasyon ko. Mahirap lang din naman sila doon, magmamroblema pa. So sinulo ko, kaya nabalitaan nila ako nun dahil doon sa balita. So, mayroon akong friend na dahil doon sa pandemic, ship cook siya sa isang restaurant, pinatigil din, nawalan siya ng trabaho. Pumunta siya sa akin na sabi niya, kung may pera ka na, mas madali ang kita sa pagkain, ba't hindi natin dagdagan kung may pambili ka naman dyan ng mga ingredients, tapos yung mabili natin kaldero. So doon ngayon nag-start yung pagtitinda ko ng pagkain at saka yung pares ko doon sa friend ko na yon. Yung mother ko naman talaga ever since support talaga kung anong gusto kong gawin. Ang hindi lang talaga support sa akin yung father ko. Kasi yung story ng buhay ko, magkagalit kami lagi ng tatay ko kasi nga sa 4 kami magkakapatid, bunso ako, lahat babae. Ang akala ng tatay ko lalaki ako, hindi niya alam talaga, babae rin pala ako. Kaya lagi kami magkaaway. Kaya wala na yung father ko. Namatay na siya. Matagal na. Siguro mga
10 years ago. Natanggap niya naman daw bandang huli, no, oo, na nalaman niya bakla talaga ako. Pagsisikap ka lang talaga, dumaskarte ka lang. Kung mayroon kang pangarap, gawin mo na kaagad. Huwag na yung hintayin mo pang kailan mo umpisan yung gusto mong gawin sa buhay mo, yung wala ka ng lakas. Ang plano ko sa Diwata Paris Overload ay magkaroon ako na ma-expand pa yung business ko, magkaroon ako ng mga branches. So yun ang next step ko naman sa ngayon. Never ko inisip na gumib up kasi, di ba yung kahirapan na yan, sabi ko nga hindi naman ako angka ng mayaman, mahirap lang din talaga kami. So ngayon medyo okay na yung business ko. Na-realize ko talaga na ang pag-asenso ng buhay ng tao talaga, depende na lang yan sa kasipagan mo, depende lang sa diskarte mo, kung paano mo iangat yung sarili mo, lalong-lalo na kung wala ka namang pinag-aralan. Kaya ang natutunan ko talaga yung maging masipag sa buhay, huwag sumuko sa hamon ng buhay, ituloy mo lang kasi naniniwala talaga ako na ang swerte pa na panahon yan. Kung hindi para sa'yo ngayon, huwag kang sumuko. Kasi dating din yung araw na aayon din sa'yo ang panahon. Hello mga Mars! Ang message ko lang sa inyo, huwag lang kayong sumuko sa mga pagsubok na yung dinaranas ngayon. Basta ituloy nyo lang. Kung nadapa kayo, bumangon, lalo nyo pang galingan, lalo pa kayo magporsige. Kasi naniniwala talaga ako na ang swerte pa na panahon yan talaga mga Mars. Dahil ang pagsubok na pinagdaanan, tuloy lang sa biyahe, tuloy lang buhay, everything will be alright mga Mari.